Awit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa ng kadalisayan. Ikaw ang nagmamahal sa wagas na kalinisan. Iginawad mo sa dalagitang si Santa Maria Goretti ang karangalang maging martir. Loobin mo magkaroon ng katugunan ang kanyang pagdalangin na kami maging matapat sa mga utos mo, pakundangan sa iyong pagkakalob sa kanya ng putong ng kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa araw na iyo'y ibabang kong muli ang sambahayan ni David. Aayusin tulad ng isang bahay na nawasak. Itatayo kong muli iyon, kagaya noong araw. Sa ngayon, sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom, at lahat ng bansay dati akin. Darating ang panahon, sabi ng Panginoon, na mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas. At gagawa pa rin ng alak ang mag-aalak, kahit nagsisimula pa lamang na maghasik ng binhi ang manghahasik. Dadaloy ang mga bundok sa mga bundok ang mga matamis na alak at aagos ng sagana sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at iinom ng alak. Magtatanim sila uli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Hindi na sila maaalis pang muli roon. Ang Panginoon na inyong Diyos ang nagsalita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang puoy nagsasalita ng bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa.
ang pagtatapatan at pag-ibigay magdadaog palad, ang kapayapaan at katwiray magsasamang ganap, sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoon Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Sa harapan niya'y yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatakpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat. Matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayoy kapwa nagtatagal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibate ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. O, ipalakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, humihinga tayo. Amen? Salamat sa Diyos, mahal na mahal tayo ni Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ayan. Tignan mo yung katabi mo. Tanungin mo, nag-fasting ka ba? Ayan. Ano bang fasting? Kapag tayo ay magpapalaboratory o kaya magpapa-check up, kailangan natin mag-fasting, di ba? 8 to 10 hours. Huwag kang lalabis doon kasi pag lumabis ka, magkakaroon ng discrepancy sa laboratory natin. Kung ikaw ay halimbawang ikaw ay isang tao na talagang watch your health, quote-unquote, lagi tinitingnan ng iyong kalusugan, yan, malimit kang mag-fasting. Pero, ang fasting, una't higit sa lahat, ay isang gawaing banal. No? Isa ito sa mga salik ng relihiyong Judaismo. No? Pananalangin, pag-aayuno, at
pagbibigay ng limos. At tayo din namang mga Katoliko, tayo din ay nag-aayuno. Ilang beses ba tayo mag-ayuno sa loob ng isang taon? Ay Katoliko nga kayo, hindi nyo alam, 2, no? Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo. Bakit ba tayo nag-aayuno? Simple lang, para disiplinahin ang katawan, no? Kasi kapag sinabing pag-aayuno, ang unang naisip natin ay yung mga pagkain, no? Dinidisiplina natin yung ating sarili sa pagkain. Subalit, ang pag-aayuno ay hindi lang sa disiplina ng pagkain. Disiplina ng isip. Bakit? Ay sapagkat ang isip natin, ay tuloy-tuloy yan, kahit tayo tulog, no? Na tayo pinapaalalahan na sa pag-aayuno ng isip, iisipin lagi ang mga bagay na mabubuti at hindi makasasama. Ang tenga, pinag-aayuno para wag makinig ng chismis. Ayaw, hindi makikinig ng kasinungalingan. Gayon din ang dila. Pinag-aayuno din ang dila, no? Hindi lang sa pagkain, kundi sa pagsasalita. No, mamaya naman yung kwento, may kwentong barbero lang pala. Hindi walang katotohanan. Yan naman ay hindi masama. Subalit tayo'y pinapaalalahanan ng Panginoong Hesus na dapat ang tuon sa pag-aayuno, ang tuon sa paggawa ng kabanalan ay walang iba kundi ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya ito ang sinasagot ni Hesus sa mga Pariseyo, no, at mga alagad ni Juan. Bakit? Anong sabi nila? Kami po'y nag-aayuno 2 beses pa nga sa loob ng 1 linggo. Sapagkat ang mga Hudyo nag-aayuno Miyerkules at Biyernes. No? Bakit Miyerkules? Ay sila ipaghahanda ito, no? Sapagkat sila ay nasa kalagitnaan ng linggo. Bakit nag-aayuno sila ng Biyernes? Bilang paghahanda naman sa sa pagsamba nila sa Sabado. Subalit anong tugon ng Panginoon? Bakit ang aking mga alagad ay mag-aayuno kung kasama nila ang lalaking ikinasal? Sino iyon? Si Jesus. Anong sinasabi dito ni Jesus? Simple lang. Si Jesus na ang katuparan ng banal na kasulatan. Bakit ang mga alagad niya ay mag-aayuno? Kapag dumating na siya ay maghihirap na, saka sila mag-aayuno. Anong pinupunto dito ng Panginoong Hesus? Simple lang. Na ang pag-aayuno, no, ay hindi lang basta isang gawain na kailangang gawin. In short, kasi obligasyon namin gawin to kasi nakagisna na namin ito. So bali tinuturo dito ni Jesus, no? Kapag kayo mag-aayuno, dapat ang pinaka-intensyon niya ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen? Ang unang pagbasa sa aklat ni Propeta Amos ay nagsasabi, ibabalik ng Diyos, no, ang kasaganaan ng bayang Israel kung siya ay magbabalik loob sa Kanya. Magiging masagana ang lupa ng Israel kung ang bayang Israel ay mag-aayuno sa kanilang maling gawi. Ibabalik ng Diyos ang kasaganaan ng Israel kung sila ay magkakaroon ng bagong buhay. At yan ang tinuturo ng pag-aayuno, magkaroon ng buhay na nakatuon kay Kristo. At yan ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa ating mabuting balita. Hindi pwedeng magtagpi ang luma at bago. Bakit? Sapagkat yung luma, gagawin mo lang ito kasi nakagisnan na namin. Gagawin kong mag-ayuno kasi nakalagay yan sa batas. Subalit anong sinasabi ng Panginoong Hesus? Mag-aayuno ka dahil gusto mong matanto ang kalooban ng Diyos. Yun ang mas maganda. Yun ang nararapat, no? At dito'y pinapaalala ng Panginoong Hesus na kapag ikay nag-aayuno, ihanda mong ibuksan ang iyong sarili sa kagustuhan ng Diyos. Ay mamay, nag-aayuno ko ngay pinagpipilitan mo yung gusto mo. Mali. Kaya ika tayo nag-aayuno, no? Ay binubuksan ika ang aking sarili at ating mga sarili para sa magandang plano ng Diyos. Hindi ako nag-aayuno para makinig sa akin ng Diyos. Baliktad. Kaya ako nag-aayuno upang ako ay makinig sa magandang plano ng Diyos.
Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Yan ang makikita natin sa ating santa ngayong araw na ito, si Santa Maria Goretti. Siya ay namatay sa edad na 12. She died 12 years old. Bakit? Kasi hindi niya pinayagan yung isang lalaki na siya ay galawin. Hindi siya pumayag na ang kanyang puri, yung kanyang pagkababae ay lapastanganan ni Alejandrino. Kaya anong nangyari? July 6, 1905 o 1906, no? Si Alejandro, gustong pagsamantalahan si Maria Goretti. Anong sabi ni Maria Goretti? Wag, yan ang magiging susi mo papuntang impyerno. Kaya, nung hindi pumayag si Maria Goretti, siya ay sinaksak ni Alejandro, no? 12 beses na mahigit. So talagang papatayin siya. At nung siya ay nag-aagaw buhay, no? Siya ay nasa ambulansya, ang bukang bibig ni Santa Maria Goretti ganito, pinatatawad ko ang taong gumawa sa akin ito. Nakakatuwa sapagkat sa edad niyang 12, naintindihan niya ang kanyang misyon. Anong misyon ni Maria Goretti? Sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Hindi na hinayaan na ang kanyang puri ay mawala. Ginawa niyang labanan ang sino mang gustong lumapastangan sa kanya. At nung ginawa ito sa kanya, nakuha pa ni Maria Goretti patawarin ang taong gumawa nito sa kanya. At yung gumawa ng kalapastanganan kay Santa Maria Goretti, hindi nagsisisi sa matagal na panahon. Subalit siya ay nagbagong buhay, nagbalik loob. Bakit? Sapagkat si Maria Goretti nagpakita sa kanyang panaginip at inaabutan siya ng puting lili. No? At itong si Santa Maria Goretti, nung siya ay biniatify, nandun ang kanyang nanay. Buhay ang kanyang nanay. At nung siya ay magiging santa na, nandun ang kanyang nanay, nandun ang kanyang kapatid, at naroon din yung taong gumawa sa kanya na siya ay patayin. Subalit magtataka kayo, anong nangyari, Father? Yung nanay ni Maria Goretti, pinatawad si Alejandro. Bakit? Anong sabi ng nanay ni Maria Goretti? Kung napatawad ka ng anak ko, ikaw pa kaya hindi ko mapatawad? Isang 12 taong gulang na dalaga, nagtuturo sa akin na nagtuturo sa ating lahat na sa buhay na ito, mamuhay tayo ng malinis. Mamuhay sa magandang plano ng Diyos. Mamuhay ayon sa turo ng Diyos. Nawa sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ngayong umagang ito, lagi tayong mapaalalahanan ni Jesus. Kaya tayo nag-aayono ay hindi dahil nakagisna na, hindi dahil obligasyon, hindi dahil nakalagay sa batas. Tayo'y mag-aayuno sapagkat mahal natin ng Diyos. Tayo ay mag-aayuno sapagkat gusto kong matanto kung anong kagustuhan ng Diyos sa buhay ko. Kaya ako'y nag-aayuno sapagkat handa kong ibukas ang aking sarili para sa magandang plano ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa kahalagaan ng Ebanghelyo at mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos at mga pinuno nito naway makasunod sa pulong ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao ng makabagong panahon ang walang kupas na lengguwahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ang ating mga puso naway buksan natin sa makapangyarihang pagliligtas ng Diyos kay Kristo na higit na mas mahalaga
kaysa pagsasagawa ng mga sinaunang reliyosong gawain. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. At tinawang mapagtanto na laging mangyayari ang himala ng pagbabago sa mga nagnanais na makamit ito. Sa tulong ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Sa mga may sakit, tayo naway maging mga daan ng kalinga ng Diyos sa ating pagpapadama sa kanila ng pag-ibig at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kami ng pamamaraan upang mamuhay bilang iyong bagong bayan na pinalaya sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Maria Goretti sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Maria Goretti ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalat ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagmudulot nawa sa amin ng katatagan ng nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis sa pagsubok ng iyong martir na si Santa Maria Goretti. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malinaw pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugon at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.